patawag si John Paul Estrada? Ba't hindi patawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagpila. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan. He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared. And twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the fiscals. Huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating natukoy. Yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nanday lang pala sa vicinity natin. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan. Hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga magandang buhay. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Welcome mga lahat to sa mga bagong salta. Huwag kalimutan lamang po para mas maging masaya ho tayo rito at tuloy-tuloy yung ating paglalahad ng mga balitaan, komprehensibong mga impormasyon na ating nakalap sa loob ng 24 oras dito ho sa mundo ng social media. Subscribe nyo na po ito at pindutin ang notification bell. Maraming salamat din sa mga subscribers na natin at patuloy yung sumusuporta at tumutok, tumambay dito mga kabalitaan. Ngayon po, dahil ito po ang itong si former Congressman Mike Defensor ay nagpahayag noong nakarang araw na itong si Gutesa ay muntika ng magurgor mga kabalitaan at umano'y kinupkop ng mga kabaro nitong Marines na nasa loob ho ng kanilang kampo. At ito naman hong si Browner na kung saan po tuta ito ni Bongit mga kabalitaan, kasi kapangalan ho siya ng aming asong si Browner mga kabalitaan, na pinabulaanan niya po na hindi totoo. Wala ho sa aming panig o wala ho sa aming kampo o sa kampo ng Marines ang itong si Orly Gutesa. At ito rin ho naman si Senador Marcoleta ay promotor daw sa tanim witness mga kabalitaan. Kayo po ba ay naniniwala ho sa tanim witness na sinasabi nito laban kay Senador Marcoleta mga kabalitaan? Magko-comment muna ho tayo dito at para diretso na ho itong magiging pahayag na inyong maririnig ho ngayon ni Senador Marcoleta. Itong sinasabing tanim witness so mga kabalitaan ay napakalaking kasinungalingan ho ito. Kaya sinasabi ko po na imposible magiging tanim witness yung nagbigay ho ng impormasyon na ito patungkol kay Gutesa, ito pong si Defensor Mike mga kabalitaan. So walang direktang kinalaman ni Senador Marcoleta. Sinabihan lang itong si Marcoleta ni Defensor na maaari mo bang i-facilitate itong mamang itong kakilala ko dahil meron daw siyang pasabog dito ho kay laban kay Tambuaya at kay Dracula mga kabalitaan. So paano ho yan magiging tanim witness? Dahil sinasabing itinanggi yung perma ng isang abogada sa kanyang sinumpaang salaysay mga kabalitaan. At yun po ba talaga ay big deal ho? Talagang ilalaan po ba yung oras para ho sa fake na signature na yan? Ano po bang mas mabigat hong pagtuunan ng pansin? Malaman yung katotohanan kung sino talaga ang pinaka-mastermind ng lahat? O ito lang yung pag-deny ng abogadong pumirma di umano ito sa affidavit ni Gutesa na halata na ho na dinadivert na ho, nililihis na ho nila yung usapin para ho mapagtakpan ho yung kanilang kinakampihan, lalo na ho itong si Panfila Lacson na talaga pong bibig babae ho mga kabalitaan. Pero bago pa po natin ibibigay sa inyo itong si Senador Marcoleta, dito muna tayo kay Mike Defensor Santiago mga kabalitaan. Siya po ay sumagot sa naging patutsada ng AFP na wala daw itong si Gutesa sa kanilang kampo o dyan sa Philippine Marines mga kabalitaan. Wala sa AFP, wala sa Philippine Marines na camp. O saan po ba? So ito po yung sagot ni Mike Defensor Santiago na kung saan
kung bakit niya po ito nasabi na kinupkup po ng kanyang kabarong Marines itong si Gutesa dahil po dito mga kabalitaan. O dahil doon sa mga una ninyong panayam sa media, nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Gutesa. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa una sa lahat, ako'y siyempre respeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy at kung meron mang nanggaling napayag mula sa Philippine Marines. Kasi siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika tong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil hindi naman ako direct contact kay Sergeant Gutesa. Bagamat ganun, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Gutesa, kung batay doon, nakikita nilang may kahalagahan at dapat pang imbestigahan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man na kailangan na paglilinaw pa si Sergeant Gutesa o nais lang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address, siguro magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi hindi ganun kadiri sa akin. Maraming hindi direct ako siya nakakausap, hindi ko siya wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yang taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, kasama sa kontrata, may hatian. Itong si Gutesa talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Gutesa kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni Gutesa? Yung katanungan na ho yan mga kabaitan ay naisagot na ho yan at ipakita na ho natin dito sa ating munting bahay at ang sagot ho niyan, ako na ho magsasabi na nahuli ho yung umaaligid ho di umano kay Gutesa. Hindi natin alam kung saan ba banda itong lugar o anong lugar o saan kumbaga yung specific location wala namang binanggit pero nahuli daw ng mga Marines, mga kabalitaan. So yun po yung sagot ho doon. So sinasabi dito ni former Congressman Mike Defensor na yun po ay nire-release lamang niya, nagagather niya information mga kabitan, kaya sinabi niya ho ito mga kabitan, although wala ho siyang direct contact itong si Gutesa dahil po ay hindi nga niya daw alam pero yun ang natatanggap niyang information. At maganda rin ho naman mga kabitan na ito ay nabanggit ho ni Defensor para at least mabigyang linaw ho yung mga haka-haka. Di po ba? Baka sasabihin na naman ng Bungit administration, yun pala, kinakampihan nyo yung mga, yung taong yan na dapat hindi. Di ba? At least may paglilinaw na rin ho dito mga kabalitaan na kung saan po ay, ewan ko lang, kung totoo na wala talaga. Kasi maaring itong si Browner ay i-blind ho ito ng mga kasamahan
sekreto. Baka kung ito po'y nangyari ay siguradong wala na hong tiwala itong mga kasama nito kay Browner, mga kabaitaan. Kung totoo na hindi ito ipinagbigay alam kay Browner, mga kabaitaan. Dahil alam naman natin ito si Browner, kaya sabihin pa na non-partisan ho itong AFP, pero kitang-kita naman ho, mga kabaitaan, sa dami-rami na hong nawawalang pera nating bansa, wala pa rin ho siyang aksyon patungkol ho dito at pahayag. Kumbaga, tikom bibig lang ho ito, mga kabaitaan. Kung ano mga sinasabi sa mga lipuris ni Bongit ay sumasang-ayon lang ho ito, mga kabaitaan. Dito ho tayo kay Senador Marcoleta, mga kabaitaan, dahil nga po ay pinasaringan ho itong si Senador Marcoleta na promotor ho ng tanim witness. Sa pagkatao po ba, mga kabaitaan, itong si Senador Marcoleta, kaya po bang gawin ho niya yung tanim witness? Na manira ho ng isang kapwa mambabatas o di kaya maninira ho ng tao para lang siya ay umangat? Parang hindi ho natin nakikita yan sa personalidad ho ni Congressman or ni Senador Marcoleta, mga kabaitaan. Unang-una, ba't ko ba ho nasabi, mga kabaitaan? Siya po ay isang miyembro ng INC, Iglesia ni Cristo. At alam ho natin, yung paninindigan ho ng INC, talagang hindi ho sila lumalabag sa kanilang alituntunin, at lalo na ho pag Biblia yung pag-uusapan, diretso ho yan, mga kabaitaan. Guided ho yan sila sa kanilang paniniwala sa Puong May Kapal at base sa kanilang mga pinag-aralan ho sa Biblia, mga kabaitaan. Kaya itong si Congressman Marcoleta ay 100% inyong lingkod ay hindi ho naniniwala na ito ay pakanan nito ang tanim witness na ginamit lamang si Gutesa. Nasabi ko na po kagaina na itong si Gutesa, nalaman lang ho ito ni Senador Marcoleta dahil po kay former Congressman Mike Defensor, mga kabalitaan. Ito po, pakinggan natin mula sa Billionaire News Channel yung kanyang sagot ho patungkol sa akusasyon laban sa kanya, kabalitaan. So, kumusta naman, sir, yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon ang tinatanong is ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta. Repercussions on me. Meron siyang repercussions. May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create a mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ba? So, Yes, he did. kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think so, because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, Senator But let's get yeah. back to the allegedly, I was not what aware. is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right, right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while.
hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya, and then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. di ba? Pagkatapos yung puro na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his sworn affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46, ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Sandali na po mga kabaitaan, bago po kayo magpapatuloy sa panonood, paalala lamang ho ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo para po kayong lahat lagi updated sa mga ganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalitaan. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that why didn't you send yung pwedeng isummon yan eh, di ba? It's a Palagi subpoena. yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and Correct. I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your late Hindi, nagpatawag siya. Okay, so patuloy muna natin dito guys. Itong 67 na sinasabi ho dito kung tratista ho na sinasabi ho ditong ni Senador Panfilo Lacson, kung matatandaan niyo po. Alam niyo po mga kabitan, sinabi niya ho talaga yon sa kanyang privilege speech
Nung nakapanayam ho ito ni Jessica Soho, mga kabalitaan, ay sinabi niya po, kaya niya po hindi mapapangalanan ho itong mga animal na ito dahil naririnig niya lang po pala sa kanyang kaibigang kongresista, if I'm not mistaken, na nabanggit lang daw nung umiinom lang daw ng kape at nabanggit, kinamusta na yung kongreso. Ngayon nabanggit ng kaibigan niya sa kanya na meron daw 67 na kontratista ho dyan sa Kamara. Pero hindi niya po ito finact check. Hindi niya po ito vine-verify ho, mga kabataan. At dumiretso siya dyan sa plenaryo at yun, nagmamayabang na ho na based sa kanyang investigasyon na meron daw 67. Ang problema lang, hindi niya po ito kayang pangalanan dahil wala ho talaga siyang sapat na ebidensya. Ibig sabihin nun, fake news din po itong si Panfila Lacson, mga kabalitaan. Para lang magpa-impress sa taong bayan na siya ay malinis. Dahil di nga ho siya tumanggap ng pork barrel nung sa panahon niya po, mga kabalitaan. Pero palpak din ho ito, mga kabalitaan, nung umupo na ho siya, nung inagam niya bigla ang trono ni Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, mas maganda pa yung resulta ng Blue Ribbon Committee nung hinawakan pa ni Marcoleta kumpara ho sa kanya, mga kabalitaan. Kaya wala ho siyang yagballs na pangalanan ito dahil tumatanggap rin pala ito ng chismis. Talagang marites din pala itong si Panfila Lacson, mga kabalitaan. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals like us. Sir, You're hindi not. kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there, no? Or to the others, because you're working as a collegial body, did you inform them? Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet po lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-aalas 2 na? Ang ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon. Yes, yes. Oh, hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we're in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, confirmed Bakit yung hindi nila luggage, ngayon yeah. maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage ang Mga ginagamit? Same ganun ang type, binabanggit same nila. type Sabi ko daw. pa, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion. So, iniitsa-itsa lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni he connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected
the luggage issue, sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Okay. Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa in-explain. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish nila sa CCTV, one of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bagay sa pintuan ng Senate. ano? Sa pintuan, Sa pintuan, kasi pagpasok doon pa sa lang, guard, kasi maraming pirmahan. pirmahan. You have to So, check in. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? Yes. It's also been pero, working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying can be verified independently. And CCTV is a good But basis sir, to say that you're telling the truth. Or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Parang Mag-invite magpipresent kayo? yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Pero, so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga Eh, siya sa'yo, nga. somebody is creating a mountain out of a molehill. So, yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Pero, Mike Defensor. with due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain, creating a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba iisang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Attorney Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala?
There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayan na yan. nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, Okay. maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko man naman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Subukan. Pagkatapos, Subukan. nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. Mga kapatid, So yun po mga kabataan ang naging pahayag ho dito ni Senador Marcoleta patungkol ho sa mga kaganapan, latest update ho, lalo na po itong kay Orly Gutesa mga kabataan na kung saan ay baliktad na ho yung sitwasyon. Instead yung inahabol yung mga kawatan ho sa gobyerno, ngayon pag may magwi-witness, yun na po ang iniipit ng gusto mga kabataan, dahil alam naman ho natin na pag ito ay pinagbigyan at pakikinggan, paniniwalaan itong si Gutesa na talagang kapanipaniwala naman ho mga kabataan, ay lalabas ho talaga yung katotohanan kung sino-sino pa ang nasa likod ng nakawan ho sa pera ni Juan mga kabalitaan. Kaya ang dami ho talagang madadamay na mga alipores dito ni Bongit. Ang isa lang ho sa talagang siguradong hindi ho nila ito papayagan na baka mabanggit yung pangalan ni Bongit mga kabalitaan. Dahil sa mga kilos protesta pa nga lang ay hindi ho nila ito pinapakinggan, dahil alam nila pag bumaba sa pwesto itong si Bongit ay direktamente ho or automatically mga kabataan si VP Sara Duterte na ang magiging pangulo ho ng ating bansa, na yan po naman ay talagang hindi katanggap-tanggap ng mga makakaliwa at lalo na yung mga pumirma ho ng impeachment dyan sa House of Retaliations, House of Reptiles mga kabataan laban kay VP Sara Duterte. At kung bakit nga po pala ayaw hong maglabas ho ng imbitasyon itong si Panfila Lacson kay Martin Romualdez Tambuaya. Dahil nga po ba mga kabitan sa interparliamentary courtesy, nagawa nga ito ni Senador Marcoleta ang kanyang imbitasyon ni Congressman Toby Tiangco. Ito pa kayang si Tambuaya na hindi pwedeng imbitahin lang? Hindi naman pinipilit, but talagang hindi niya susubukan magpadala ho ng imbitasyon para maging isa sa resource person dyan sa Blue Ribbon Committee hearing mga kabalitaan. Ito pong abogada na talagang dininay to the max mga kabalitaan ang kanyang signature na hindi daw siya, talagang hindi naman talaga ito, dahil mayroon naman siyang secretary or secretary mga kabalitaan na maaring nabigyan niya po ng authority to sign any documents mga kabalitaan. So, kaya ho ito umatras na itinanggi itong signature niya, dahil nalalaman ho natin na marami pala itong hawak na mga proyekto ho sa Bongit administration. So, maaring isa ito sa mga naging dahilan na baka mawala ng proyekto, kaya pinili niya na lang na ito ay maglabas ng pahayag na itinanggi yung kanyang di umano'y piniking signature sa affidavit ni retired Master Sergeant Orly Gutesa mga kabalitaan. Kung gusto niyo pong mapanood ang kabuang kwento, kabuang interview dito ng Billionaire News Channel, bisita lang ho kayo sa kanilang munting bahay sa mundo ng social media mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyong suporta at handa pa rin ho tayong maglalahad ng makatotohanang balitaan, impormasyon dito lamang ho sa mundo ng social media sa ating munting bahay mga kabalitaan. Ulitin ko po, para malaman ng karamihan kung ano pa makaganapan sa ating lipunan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. Mas lalong maganda po pag i-share nyo po ang videong ito. To God be the glory. Mowa chip chip. Peace out.